Magsisimula ang ating kwento sa isang ospital kung saan, merong sumisigaw pinapaalis ang lahat ng nakaharang sa daan. Agad na pumasok ang apat na doktor kasama ang katawan ni Seyaong na puno ng mga pasa at dugo. Gaya ng kanilang naobserbahan, lumalala ang kalagayan ni Seyaong. Bumagsak ang mga kamay niya sa gilid habang nawalan siya ng malay. May mga pulis na dumating kasama ang ambulansya kung saan dinala si Seyaong. Napabuntong hininga sila nang malungkot sila sa nangyari sa bata. Pagpasok nila sa kanilang police car ay tumunog ang kanilang radyo at may nagpaalam sa kanila. May mga nakasaksi na iniulat na 8 suspect, pawang nakasuot ng uniforme sa paaralan. Ito ay kabuang 6 na lalaki at 2 babae. At nang suriin ang kanilang mga uniforme, nakumpirma na ang mga estudyanteng iyon ay mula sa Non-Guang Middle School. At ito ang paaralan kung saan naka-enroll si Seyaong. Nagulat ang 2 pulis na ang madugong gulo ay ginawa ng mga middle school pa lamang. Hindi sila makapaniwala dahil nakita nilang halos patay na si Seyaong. At dahil dito, napagdesisyonan nilang hulihin ang mga estudyanteng iyon. Maliban doon, tinanong ng lalaking naka-white suit kung haharapin nila ang press at pinikit ng lalaking nakaitim ang mga mata at kaswal na sumagot ng. Pagkatapos ay pumunta sila upang hulihin ang mga salarin. Sa kasalukuyang panahon, natagpuan ni Seyaong ang kanyang sarili na lumulutang sa hangin at narinig niya ang boses ng isang babae na tumatawag sa kanyang pangalan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang tiyahin na mukhang nag-aalala para sa kanya. Hinawakan ng ginang ang kamay niya at tinanong kung gising na siya. Hindi sumagot si Seyaong pero alam niya sa isip niya na tiyahin niya yon. May benda na sa mata niya simula nung ilagay ng doktor. Pagkatapos niyang umiyak ng galit sa mga oras na ito, iniisip pa rin niya kung nasaan siya. Bigla na lang siyang nakitang kinukutya siya ng mga salarin habang nakahiga siya sa kama. Tumutulo ang pawis niya sa noo dahil sa sobrang takot. Hinahabol niya ang kanyang hininga at ang kanyang tiyahin ay nag-aalala para sa kanya at patuloy na tinatawag ang kanyang pangalan. Si Seyaong ay hirap na hirap sa kamatayan dahil na-trauma siya sa nangyari sa kanya. Ang doktor at isang nurse pagkatapos ay pumasok sa silid ng mabilis hanggat maaari at ang doktor ni Yaong ay nag-iniksyon sa kanya ng pampakalma upang kumalma siya. Si Seyaong sa wakas ay kumulo at ito ay nangyari sa kanya ng ilang beses. Medyo dilat pa ang mata niya at nakita niya ang tita niya na nakikipag-usap sa doktor. Nasaksihan niya kung gaano nag-aalala ang kanyang tiyahin para sa kanya at ipinaalam ng doktor sa ginang na binigyan niya ng pampakalma si Seyaong. Kaya napagpasyahan niyang okay na si Seyaong ngayon. Nag-aalala pa rin ang tiyahin niya na hindi na siya magigising pa. Don't worry, it'll be okay for now. Di ba sinabi ko na sa'yo na magigising na siya agad? Sagot ng doktor. Okay. 9 months na siyang nakoma, nag-alala lang ako, tugon ng tiyahin ni Seyaong. Nang marinig ito, napagtanto ni Seyaong na nakahiga siya sa kama sa nakalipas na 9 na buwan nang hindi nagigising. Nang magising siya pagkatapos, tinurukan siya ng doktor ng pampakalma. At ang babaeng ito ay ang kanyang tiyahin. Ayon sa ginang, inakala niyang hindi na makakaahon sa koma si Seyaong. Ngunit ngayon ay gumaan ang loob niya na pagkatapos ng 9 na mahabang buwan, sa wakas ay nagising si Seyaong. Simula noon, ipinagdadasal niya na sana ay hindi susuko si Seyaong. Habang siya ay nagsasalita, si Seyaong ay hindi pa rin ganap sa kanyang katinuan. Nabanggit ng kanyang tiyahin na hinding-hindi niya mapapatawad ang mga pumatay sa ama at ina ni Seyaong. Sa puntong ito, inaasahan na niyang magagalit si Seyaong sa kanya. Nanginginig siya sa galit habang sinasabing idinemanda niya ang mga taong iyon. Ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya, at kahit na makitungo sila sa mga detektib at taga-usig, naniniwala siya na mananatiling patay ang ama ni Seyaong. Nang marinig ang kanyang pahayag, nagsimulang umiyak si Seyaong. Pinunasan ng kanyang tiyahin ang kanyang mga luha at sinabing gusto niyang maparusahan ang mga mamamatay tao na iyon. Maaari niyang tanggapin ang mga resulta at naniniwala na ang ina ni Seyaong ay sumang-ayon sa kanya. Ngunit nagawa nilang makipagkasundo sa 8 taong gumawa nito kay Seyaong. Sa puntong ito, hindi pa rin makapagbitaw ng kahit anong salita si Seyaong. Ayon sa kanyang tiyahin, suspendido lahat ang mga estudyanteng nagpahirap kay Seyaong. Pansamantala ring na-dismiss ang homeroom teacher at ang superintendente. Ngunit gayunpaman, hindi ito sapat para sa kanila. Parehong napakabait ng ama at ina ni Seyaong. At para sa kanyang tiyahin, hindi magiging sapat ang parusang ibinigay sa mga batang iyon.
Nanginginig siya sa galit at nalungkot nang maalala ang pangyayari. Ginawa niya ang lahat para makamit ang hustisya. Gumawa siya ng mga flyer, nag-post siya sa web, at sinubukan niyang magpetisyon. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mga kontak at sinubukan ang kanyang makakaya upang ipaalam sa mga tao. Ngunit hindi niya maaaring malaman. Kahit na pagkatapos ng kanyang ginawa, ang mga balita at mga artikulo ay hindi pa rin magawa. Ang mga pulis ay kahit na walang kapangyarihan at ang mga taga-usig ay nakaligtaan ito. Sinabi niya na ang mga nais tumulong ay pawang itinaboy at kalaunan ay nagkaproblema. Noon niya natutunan ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng isang maimpluwensyang pamilya. Ang mga pulis, inspektor, at mga mamamahayag ay lahat ay naglalaro sa palad ng mga taong iyon at napagpasyahan niya na hindi na maibabalik ni Seyaong ang nawala sa kanya at ang pagsuspinde sa mga delinkwenteng iyon ay lumipas na. Pagkatapos ay tinanong niya ang umiiyak na tiyahin tungkol sa nangyari sa kanyang mga magulang. Kahit nahihirapan ang kanyang tiyahin, bumuhos ito at nagsalita. Nagsimula siyang umiyak habang iniisip ang nararamdaman ng mga magulang ni Seyaong. Parehong sinunog ang ina at ama ni Seyaong sa harap ng buwangwamon. Matapos silang buhusan ng gasolina, sunugin ang kanilang mga katawan at walang magawa ang kanyang tiyahin. Wala siyang kapangyarihan sa harap nito, lalo na't napakalaki ng apoy. Natigilan si Seyaong nang marinig ito. Tuloy-tuloy na bumabagsak ang mga luha sa mata niya at umaasa siyang panaginip lang ito. Iyak siya ng iyak habang hinahabol ang hininga, ang tanging narinig niya lang ay ang pagtawag ng kanyang tiyahin sa kanyang pangalan. Umaasa siyang natutulog lang siya at hindi totoo ang lahat. Dahil sa pag-iisip ng napakaraming bagay, siya ay natakot at napasigaw ng malakas hanggat kaya niya. Hinayaan siya ng kanyang tiyahin na panoorin ang kanyang nasusunog na ama dahil may ilang nagre-record sa kanilang mga smartphone. Nang mangyari ang insidente, niyakap ng kanyang ina ang kanyang nasusunog na ama at 2 buwan na ang lumipas mula noong libing ang kanyang 2 pinakamahalagang tao. Habang siya ay natutulog lamang, sinabi ng kanyang tiyahin na ang mga kriminal na iyon ay pinarusahan at nag-aral sa juvenile school. Nakangiti ang kanyang tiyahin habang sinasabi na ang mga pulis, prosecutor, at media na iyon ay gusto silang parusahan. Bukod pa riyan, sinabi ng ginang na lahat ng mga estudyanteng ito ay iniimbestigahan at maging ang publiko ay natakot. Noong una, 6 na buwan ang juvenile school, ngunit nagkaroon ng pressure mula sa internet at media, kaya inilipat ito ng hanggang 2 taon, wika ng ginang, at ipinaalam din niya kay Seyaong na ang superintendente, punong guro ng paaralan, at ang supervisor ni Seyaong ay na-dismiss lahat. Sa kalaunan, nagsagawa rin ng joint conference ang mga magulang ng mga salarin upang mapabuti ang opinyon ng publiko. Ngunit ang publiko ay hindi madaling lumubog. Nang kumalat ang video ng kanyang mga magulang, nasaksihan ng mga tao ang malagim na eksena, at ang video ay nakakuha ng kabuuang 7 milyong view at nadaragdagan pa. Habang si Seyaong ay nasa koma, kahit ang presidente ay dinalaw siya, at ang buong bansa ay nasasabik. Si Seyaong ay isang ordinaryong tao lamang na wala at walang magawa para sa kanyang mga magulang. Para sa kanya, kabayaran iyon sa pagkitil ng sarili nilang buhay. Pagkalipas ng 2 taon, kinausap ng may-ari ng tinutuluyan ni Seyaong ang isang matandang babae sa ibaba ng gusali. Ang matandang babae ay isang bagong nangungupahan at handang makipag-ugnayan sa may-ari kapag nahaharap siya sa anumang problema sa kanyang pananatili sa apartment na ito. Nang marinig ito, agad na nagbago ang mood ng may-ari. Sinabi niya na hindi dapat makipag-ugnayan ang ginang sa may-ari, at sinabi niyang siya ang namamahala sa pagkilos sa ngalan ng may-ari ng gusali hanggang sa katapusan ng panahon ng kontrata. Dahil ito ang kaugnayan sa pabahay. Nagpupumilit pa rin ang matandang babae dahil gusto niyang kumustahin ang may-ari, at sinabi sa kanya ng may-ari na ayaw ng may-ari na makipagkita sa mga tao. Nataranta ang ginang nang marinig ito, at isang bagay ang itinuro sa kanya ng may-ari bilang pag-ingat. Anya, ginagamit ng may-ari ng kwartong nirentahan niya ang rooftop room, at ang rooftop room ay lubos na ipinagbabawal, ibig sabihin, hindi siya maaaring pumasok o lumabas sa hagdan sa ika-5 palapag patungo sa bubong. Hindi siya makakaakyat dahil nakakandado ito ng auxiliary metal gate. Mayroon ka bang anumang mga abala? Kung gayon, maaari mong kanselahin ang kontrata ngayon. Wika ng lalaki at kinilabutan naman ang ginang sa seryosong tingin nito kaya hindi na lang ito umimik bago umalis. Malawak ang ngiti sa kanya ng may-ari at natuwa siya na naintindihan ng ginang ang sinabi niya. Umaasa siyang maganda na lang ang mangyayari mula ngayon.
Pareho silang nagpaalam sa isa't isa pagkatapos ng kanilang mga talakayan sa rooftop. Si Seyoung ay mabilis na nag-click sa kanyang mouse habang nakaharap sa kanyang computer. Siya ang binanggit ng may-ari sa matandang babae, at siya ay nakatira sa silid na ito. Matapos siyang makalabas sa ospital. Puno ng basura ang kwarto niya at sobrang dilim. Tanging ang kanyang computer lamang ang nagbigay ng ilaw sa loob. Nagtatype siya sa kanyang keyboard at naghahanap ng ilang impormasyon tungkol sa Shinjin Group, isang negosyo na tumatakbo na sa loob ng 5 taon sa industriya. Hinanap din niya ang isang taong nagngangalang Jiang Seung-chal sa web, at sinasabi nito na ang taong ito ay nagbitiw bilang kinatawan ng law firm si Jiang dahil sa pagkakasangkot ng kanyang anak sa isang pag-atake sa paaralan. Ang isa pang impormasyon na hinahanap niya ay ang Blue Wing Media at ang panghuli ay ang mga bituin. Ang lahat ng impormasyon na kanyang hinanap ay konektado sa isang kaso ng pagpatay sa kanyang mga magulang dahil alam niya na ang mga kriminal na iyon ay maaaring makatakas dahil ang kanilang mga magulang ay mga taong may mataas na background. Si Seyoung ay seryosong nagbabasa ng artikulo, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono at nang tingnan niya ito, nakita niya kaagad ang larawan niya noong sanggol pa lamang siya at kinarga siya ng kanyang ama habang nasa tabi nila ang kanyang ina. Nang makita niya ito, nalungkot siya dahil miss na miss niya ang kanyang mga magulang. Sa halip na sagutin ang telepono, nagpasya siyang huwag pansinin ito, ngunit patuloy itong tumunog at may nagpadala sa kanya ng ilang mga mensahe. Nang tatayo na sana siya ay may narinig siyang kumatok sa pinto at wala siyang emosyon. Habang naglalakad papunta dito, may narinig siyang boses na humihiling sa kanya na buksan ang pinto. Sinadya kong magsulat ng 1 minuto, ngunit nagsulat ko 10 minuto nang hindi sinasadya. Sabi ng bisita niya. Nag-alok pa ang tao na tumawag sa ospital kung gusto niyang makita ang kanyang guro. Ang kanyang bisita ay isang ginang na nakatayo at naghihintay na buksan niya ang pinto. Binuksan ni Seyoung ang pinto at agad niyang tinakpan ang kanyang mga mata nang makita niya ang liwanag mula sa araw at hindi siya sanay. Pumasok ang ginang sa loob at nagrereklamo kung bakit pinili ni Seyoung na manatili sa rooftop. Nang isara ni Seyoung ang pinto, nainis ang ginang at hiniling na buksan niya ang ilaw. Pagkatapos ay sinunod ni Seyoung ang kanyang hinihiling at nakita ng ginang ang ilang bag ng basura sa loob ng silid. Uy, kailangan mong mamuhay tulad ng isang tao. Ano ito? Inis niyang sabi at napabuntong hininga na lamang si Seyoung. Naglakad ang ginang patungo sa computer at tinanong kung ano ang ginagawa ni Seyoung, ngunit pagkatapos ay hindi niya inaasahan ang isang sagot mula kay Seyoung at agad niyang ipinaalam sa kanya na siya ay may isang blind date. Kaya kailangan nilang mabilis na tapusin ang pag-check sa kalagayan ni Seyoung dahil siya ay. Tiningnan lang siya ni Seyoung nang walang sagot. Bahagyang nakasandal ang nurse niya sa mesa habang nagtatanong tungkol sa mga braso, binti, likod, mata, at sakit ng ulo ni Seyoung at lahat ng ito ay sinagot ni Seyoung na medyo masakit pa. Pagkatapos ay itinala ito ng nurse sa tala at naglagay din siya ng 100 at 40/100 sa blood pressure ni Seyoung. Napabuntong hininga siya pagkatapos ay nalungkot siya nang makitang nasasayang pa rin si Seyoung at tila walang pakialam sa sarili. Pinaalalahanan siya ng nurse na dapat niyang itigil ang ginagawa niya sa kanyang sarili at sinabi niya na 2 taon na ang nakalipas at pareho na sila ng doktor ni Seyoung ay halos nasa limitasyon na nila ito. Habang nagsasalita siya, napansin niyang hindi nakikinig si Seyoung sa kanya. Si Seyoung ay nagtatype ng mensahe sa kanyang telepono at ang kanyang nurse ay nakatanggap ng isang text message mula sa kanya. Nang mabasa niya ito, inis siya at sinigawan niya si Seyoung na hindi niya sinabi ang lahat ng magagandang bagay na ito sa kanya para lang mabayaran. Nag-aalala lang siya na si Seyoung ay maipit sa ganitong paraan. Tinitigan ni Seyoung ang kanyang nurse at nairita sa kanya ang kanyang nurse at nagpa siyang lumayo. Kahit hindi ka na bumalik sa school, kahit papano ay gumawa ng isang hakbang sa labas, tama? Sambit niya. Umaasa siya na magkakaroon ng kumpiyansa si Seyoung na makatagpo muli ng ilang tao para sa kanyang ikabubuti at paggaling. Binuksan niya ang pinto at iniwan si Seyoung. Ngunit gayunpaman walang pakialam si Seyoung. Siya ay patuloy na nakaupo sa kanyang computer at ikinonekta ang kanyang telepono. Nagbukas siya ng app na may logo ng at nang sinubukan niyang i-access ito, agad niyang tiningnan ang pribadong chat ng mga taong pinakakilala niya. Ngunit hindi siya nakapasok dahil pinaghihigpitan siya at ipinagbabawal din na ma-access ito. Kaya pagkatapos ay sinubukan ito sa kanyang computer at nagsagawa ng pag-troubleshoot upang buksan ito.
At nang tingnan niya ang kanyang telepono, matagumpay niyang binuksan ang private chat at ito ay ang chat ng pumatay sa kanyang mga magulang. Sa pagbabasa nito, nalaman niyang 5 sa mga taong ito ay nasa Vienna na ngayon at umaasa na makakabalik sila sa Korea. Naging maingat din silang hindi ipaalam sa ibang tao kung nasaan sila ngayon. Matapos basahin ito, inilapag ni Seyaong ang kanyang telepono sa mesa at tumayo habang naggangalit ang kanyang mga ngipin. Dahil naalala pa niya ang ginawa ng mga taong ito sa kanya noon. Tumalikod siya at nagpa siyang humiga sa kanyang kama. Habang nakahiga siya ay mabilis siyang humihingal. Nakaramdam siya ng lungkot at sakit sa loob ng mahabang panahon at hindi niya ito kayang bitawan. Sa itaas ng bubong, sabay na makikita si Seyaong. May kumikislap na papunta sa lupa. Isa itong mahabang espada na nagmumula sa kabilang mundo at hindi inaasahang dumapo ito sa rooftop ng gusaling tinutuluyan ni Seyaong at lumikha ito ng napakalaking pagsabog. Agad na nagising si Seyaong at nagulat siya nang makarinig ng malakas na ingay. Agad siyang tumayo at natakot dahil sigurado siyang hindi sa ibaba ng galing ang tunog. At parang may tumatama sa isang bagay. Dahan-dahang naglakad si Seyaong patungo sa pinto at nalilito pa rin kung ano yon. Iniisip pa niya na baka ito ay isang magnanakaw o iyong mga taong nambubuli sa kanya hanggang sa mamatay habang iniisip ang mga kaisipang ito. Biglang sumakit ang dibdib niya. Tumutulo ang kanyang pawis sa buong katawan at nanginginig ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, nagpasya siyang harapin ang kanyang mga takot at patuloy na lumakad patungo sa pintuan. Ang kanyang pinto ay may ilang mga kandado upang mabuksan ito, at nang tuluyan niya itong nabuksan, may nakasisilaw na liwanag na nagmumula sa labas. Nang buksan ito ni Seyaong ay bumulaga sa kanya ang liwanag, ngunit pinilit niyang dumilat at tingnan kung ano ba talaga yon. Namilog ang kanyang mga mata, at nataranta siya nang makita niya ang isang nagniningas na espada na yon. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.